taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. At sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reaksyonan ng mga video, kabayan. Patungkol nga po ito sa mga nahuli dito nga po sa entrapment operation. Patungkol nga po ito sa mga bataan na naman ng inyong paboritong, ang pinakamagaling na DJ dyan sa Bucor, walang iba kundi si Kataps. Kabayan, breaking news po ito sapagkat ito pong ating naipadala po sa atin nung pa pong September 21. Pasensya na po kayo, hindi ko po kaagad itong naiabot sa inyo mula nga po doon sa ipinadala sa atin ng ating masipag pong bubwet, mga kababayan. Ano? Ngayon lang po tayo nagkaroon ng chance nito na gawan po natin ng video at reaksyonan po ito. Ngunit bagamat ganun, mga kababayan, ito po ay importante pa rin po sa atin. Anyway, papakita ko rin naman po sa inyo kung totoo nga ba na September 21 at 10 AM pa po ito sa atin isinend, mga kababayan, no? Ang patungkol po dyan, kung ano po ang detalye, ilan po ang mga nahuling mga bataan ni Katapang. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share, kabayan, kung inyo pong mamarapatin sa mga Facebook. Maraming salamat sa iyo. Ayan nga po, kabayan, ng binilugang natin po ng kulay pula, September 21 po yan, at yung nag-forward po nito ay tinakpan po natin ang ating bubwet. Ano, kabayan? Alam nyo naman po, para hindi po tayo magkaroon po dito ng ano, no? At yan po, nasa baba, yan po ay 10 AM po ang nakasulat dyan. Dito ko po babasahin, mas malinaw po sa aking cellphone. At kung nakikita nyo po dyan, sabayan nyo po ako. Ito po yung details kung paano po ang nangyari dyan na mayroon pong nahuli sa entrapment operation ng mga bataan po ni Katapang. Sana po, kabayan, ay hindi na naman po ito ibintang kay General Bantag. Alam nyo naman po si Katapang, walang galaw kundi pagkasalanan po at mayroon pong bulyaso dyan, si General Bantag na naman ang bibintangan nito eh. Wish lang naman po natin yan, ano, kabayan. Di naman siguro ganon, ano. Pero baka mamaya hanggang sila po pagbintangan na nito ni Katapang. Ito po initial report, Entrapment Operation, Direct Bribery, Violation of Graft and Corrupt Practices Act. Suspect, CO1 Arcel Hamiro E. Asiho, badge number 210722, 42 years old, married, residing at Purok Boundary, Barangay Dalahican, Infanta, Quezon. Victim, complainant, CO1 Marvin Asoy. Time, date, place of incident, 00A 12:30 PM, September 20, 2023, mga kababayan. So nakalipas lang po itong linggo nung September 20 at Barangay Poblasyon, Muntinlupa City. Ito po yung narrative, mga kababayan, basahin po natin. On said date and time, suspect with a prior agreement with the victim to give the amount of 6,500 pesos in exchange for the issuance of short firearm from the Bucor Armory, then and there received the said amount of dusted money with some other documents placed in a dusted short envelope. Naku, galing pa pala ito sa Bucor Armory, mga kababayan, na armas, no? Upon receiving said dusted money envelope with marked money, said suspect was arrested and was appraised of his constitutional rights. Ayun na po, naaresto na po siya dito. During interrogation, said suspect confessed that he will just turn over the money to a certain C.S. Otto Henry Escropulo. Yung pala ang ibig sabihin dito, mga kababayan. During the interrogation ay sinabi niya na ito turn over lang daw niya yung pera dito nga kay C.S. Otto Henry Escropulo. Anong nangyari dito kay Henry Escropulo? Ituloy natin ang narrative. The head of escorting unit. Hence, another entrapment operation was arranged wherein CO1 Hamero communicated through text message
si Otto Escropulo who replied to deliver the money to his office escorting unit, wherein at around 1:45 p.m. same date when said si Otto Escropulo received from CO1 Hamero same marked money placed in a dusted envelope. The latter was also arrested and was also appraised of his constitutional rights. Both suspects will be first submitted to the PNP Regional Forensic Unit, Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City for forensic examination for the presence of fluorescent ultraviolet powder before they will be turned over to the Muntinlupa City Police Station for further investigation. For infos, sir, written report to follow. Ayan po mga kababayan ang details po nitong dalawa po na na-entrap. So ang aligasyon or ang sinasabi nitong si Hamero ayon nga po dito sa interrogasyon ay ibibigay daw niya, ito-turn over daw niya yung pera dito nga po kay Escropulo na mark money. And then ito naman po si Escropulo na tumanggap nitong mark money ay naaresto din po mga kababayan. So sila pong dalawa, itong si Hamero at saka itong si Escropulo na mga bataan nga po ni Katapang. Kaya kabayan, no? Ito po ay breaking news, no? Naipadala na po sa atin to ng September 21. Pasensya na po kayo dahil ngayon ko lang po ito nagawa ng video. At medyo ilang araw po tayo hindi nakapag-video dahil nga po nagkaroon po ng problema ang atin pong gadget or ang ating laptop, no? Anyway, kabayan, ang atin lang po rito mahalagang pag-uusapan kung gaano po ito katotoo. Ayan po, ito po ay ipinasa lang po sa atin ng ating bubwet, ano? Lahat po ng ating mga share sa inyo ay nanggagaling po sa ating masipag na bubwet, kabayan. Maliban nga po sa mga video na atin pong nire-reaksyonan at isinishare sa inyo. Ang iba pa po dyan ay galing po sa ating mga bubwet. Okay? Maliwanag po yan mga kababayan. For further pa po sa mga mas maganda po pong balita, ito po kinabukasan yan, nagkaroon po ng balita noong September 22, ito nga pong GMA. Panoorin po natin, ito po yon. Huwag kang gagalaw dyan, diyan ka lang. Diyan ka lang. Bago sa saksi, walang kaulasan private operations ang corrections officer na yan ng Bureau of Corrections. Dinakip si CO1 Arnel Asejo, batas umano siyang humingi ng 6,500 piso mula sa kapwa corrections officer, kapalit mo ng pagbibigay ng armas mula sa Bucor Armory. Lumalabas sa investigasyon na ibibigay dapat ni Asejo ang pera kay CSO2 Henry Escrupulo. Inaresto naman si Escrupulo sa hiwalay na entrapment. Ayon sa Bucor, inihahanda na ang mga kasong administratibo at kriminal laban sa dalawa. Wala pa silang pahayag. Kita niyo mga kababayan, ano? Tugmang-tugma ang ating natanggap na impormasyon galing nga po sa ating bubwet. At pinadala nga po ito noong September 21. Ayan. Tingnan niyo po yung binilugan ko sa taas. Ayun po. At yung sa baba, 10 AM. Hindi ko lang po talaga ito nagawa ng reaction video kaagad mga kababayan. Ano? Pero nakikita niyo po, mas detalyado itong isinin sa atin ng ating bubwet. At nakita niyo naman, no? Kung ano pa ang ating binasa, yun po yung binalita kanina ng GMA. Nga lang, hindi nga lang po complete talaga. Wala yung narrative, no? Pero ayan po mga kababayan, kung mga pahapyaw lang ang narrative na sinabi doon kung ano po ang mangyayari. Pero nakita natin, same po dito na yung pera daw ay dapat ito turn over doon nga kay Escropulo nito nga pong si Hamero. At parehas nga po silang na-entrap dito mga kababayan. Ano po ang nagiging point of view dito, kabayan? Dito po sa Bucor ngayon ay sunod-sunod po talaga ang nangyayari mga irregularities dyan, no? Maliban na nga po sa mga free wifi ng ating mga naka-PDL dyan, ano? At mayroon pang pa-Gcash, unlimited, no? At syempre, wala naman po silang basihan dyan para malaman kung magkano lang talaga ang pumapasok na pera dyan, no? So, pwede nating na unlimited yan. Kasi kung sabihin nila, hindi yan unlimited, pues magpakita kayo ng mga resibo, di ba? So kung wala kayong papakitang resibo at wala kayong mga binabayarang tax diyan, pwede tayo mag-speculate dito na kung magkano, di ba? O pwede rin naman sabihin na ito lang ang pinadala, 1 piso lang, 200 lang, ganun lang, di ba? Kasi wala kayong papakita diyan eh. So yan po mga kababayan, napakarami po talaga ang mga hindi po may paliwanag na kung ano-ano dyan. Ang nakakalungkot lang po dito, baka mamaya magkaroon na naman ng investigasyon dyan sa Senado o dyan sa Kongreso. Ay ito na naman si Mr. Kataps ay pagbibintang na naman. Si Bantag na naman dahil yan sa mga nakarang
Yung ganyan na nagkaroon ng entrapment, pag ano sa akin yan para masabutahe ako at mapatanggal ako dito. Matindi ano? Yan po yung talagang nilabanan dito ni General Bantag, yung mga sindikato na yan, mga kababayan. Kaya lang, nakakalungkot po dahil nga po sa nangyayari ngayon ay may arrest warrant po si General Bantag, so napipilitan po siyang magtago, mga kababayan. Bagamat hindi naman po natin na kinukonsinte kung ano man po ang pangyayari dito, ang sa atin lang po ay dapat mabigyan po talaga ng patas dito na pagdinig at pagano sa kaso ni General Bantag. Kaya lang, nagtagumpay na po sila at nasa korte na nga po, mahirap na pong pag-usapan. Pero sa atin lang po mga kababayan ay hindi nyo po malilinlang ang taong bayan. Gising na gising po ang taong bayan at alam na alam po ang inyong mga galawan dyan. At binabantayan po kayo ng mga milyon-milyong Pilipino around the world. Hindi lang po dito sa Pilipinas. Okay? Maraming salamat po muli. Una sa lahat sa Diyos at sa inyo pong mga kababayan natin na walang sawa pong sumusuporta kay General Bantag. At syempre sa atin na rin, BMR Channel. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po. Ano pang hinintayin ninyo? At sa mga ngayon pa lang po nakabisita, syempre panoorin niyo po ang iba natin mga upload. Okay? So ayan na po ang ating nagawang reaction video. Maraming salamat muli sa inyo lahat sa walang sawa na panonood sa ating channel. At syempre sa 2025, ano pang hinintay mo? Isigaw na natin lahat-lahat. Kung galit ka sa droga, ano pang hinintay mo? Magbantag ka. At syempre as always, Pilipinas! Ayun po sa taas dumano. Bye-bye po!